Bakit po kaya mataas ang rate ng bullying sa Pilipinas? Mm. Totoo naman 'no, kahit may mga studies even pre-pandemic, more than 50% na of Filipino students, reported being victims of bullying. And I guess maraming factors dito but yung isa ay yung kawalan ng perspective taking. Mhm. Nawawalan din tayo ng, ah, pakikiramdam, hindi natin na nakikita yung nararamdaman ng Hmm. mga biktima nito. So, parang sa Ah, atin akala natin okey lang. kulang tayo sa pag-iintindi sa mga bata, parang gano'n? Mm, mm. Is it Tsaka from siguro the home or the school? Who lacks this capability to hmm, to empathize, ano, parang empathy, empathize? Oo. lack of empathy, lack of perspective taking, tsaka yung normalizing itong aggressive tendency. So, akala natin okey lang. So, Hmm. yung posibleng dahilan nito, karamihan nakikita natin mula sa pamilya. Yung dynamics ng pamilya, ng violence sa pamilya, child neglect, child abuse, 'no? Pero minsan nakikita rin natin 'to sa school, kasi nakikita natin na yung bullying nare-reward siya sa school. Mhm. Hindi siya nare-reprimand Mhm. or, hindi rin siya napipigilan ng mga teachers. So, akala ng mga bata maaari, akala nila They can okey get lang. away with it, oo, or Mm, it's normal. So it's a societal problem, no? yes. So, hindi lang siya individual problem, systematic din yung problem, eh. Makikita natin sa pamilya, Mm. sa school, pati rin sa neighborhood. So, again, yung violence hindi siya very linear, hindi siya very causative. Mhm. Interactive yung, Mhm. cumulative and interactive yung possible, causes Mhm. nito.